Ngayong hapon, babalikan natin ang isang kwento ng wish ko lang na talaga namang tinutukan online at sa telebisyon. Hindi na bago sa atin ang kwento ng awayan sa mana. Maraming pamilya na ang sinira ng pera. Pero sa kaso ni Janet, umabot pa ang agawan ng mana sa pagpapakulong sa kanya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Naku anak, alam mo ba, manang-mana ka talaga sa tatay mo Kung naging lalaki ka lang, ang itatawag ko sa'yo, Joaquin Junior. Ay, Mare! Kamukha nga. Parang pinagbiyak na bunga, Siyempre, Nay, kaya nga po sana medyo mahal na po yung pagbenta nito sa palengke, no? Para syempre makaipon na tayo at makakapag-high school tayo. Pangarap ko rin yan para sa'yo, anak. Actually, pangarap ko din na makapagtapos ka ng kolehiyo at maging professional. Saka alam mo, anak, pangarap ko na yung lupain na to na binigay sa atin at pinamana ng lolo rin mo sa tatay mo, pangarap ko na sana mapalagunan. Syempre naman, Nay, kahit wala na po si tatay, gusto ko na matupad natin yung mga pangarap niya. At syempre, ang mga pangarap natin. Kaya, pakainin ko na po sila. Ay nako, ang baho-baho naman dito. Amoy kanal. Pare-pareho na lang ang amoy ng tao at ng baboy. Alam mo, Tina, nababahuan ka dito. Huwag kang dumaan dito. Hindi nagpaparinig ka pa ng ganyan. At bakit? Tinamaan ka ba, ha, Janet? Ikaw nga, huwag kang nag-aasta-asta na kala mo ikaw ang may-ari dito, ha? Pinamana lang sa'yo itong lupain na to. Sampid ka lang. Sampid ka lang din. Pareho lang naman tayong asawa ng mga anak ni Tatay Rene, pero kung makaasta ka, para kang donya dyan. Alam mo, hindi ko alam kung bakit simula nang binigay itong lupain ito ni Tatay Rene sa amin, ganyan na yung trato niyo sa amin. Sip-sip ka kasi! Binilog mo ang ulo ng matanda para maging sa'yo itong lupain na to. Si Tatay Rene nagdesisyon ito at hindi namin siya pinilit. Saka isa pa, Tina, may lupain rin naman kayo Papansin ka, swapang ka. Kay Carlos dapat ang lupain to. Hoy! Babae na itong puro kolorete pagmumukha. Pangit din naman. Huwag mo nga laitin itong kaibigan ko. Mukhang samain ka sa akin. Ano? Ha? Ikaw ang sasabihin sa akin. O ikaw? Ikaw ang intrimitida! Nay, Ina! Janet, tama na yan! Tay, lo. Luma na po. Ano nangyayari dito? Ito kasi si Janet Ayaw akong padaanin dito, kanya daw yung lupain. Sinungaling ka, Tina. Alam mo hindi totoo yan. Huwag mo ang baliktarin ng katotohanan. Tama na yan, tama na yan. Ina, umuwi ka na sa inyo. Alagaan mo yung asawa mo, alagaan mo yung halaman mo. Hindi yung pang-aaway ang inaatupag mo. Kilala ko na ugali mo. Tina, sundin mo na si Kuya Rene. Mabatay! Oh, Janet. Aba, tirik na tirik ang araw Sumilong naman po kayo. Baka mapaano pa kayo niyan. Oh, sabihin mo nga sa akin, paano ako makapamingwit kung sisilong ako? Aber, ito na lang. Pakita na itong mga napamingwit kong mga tilapia para may ulamin kayo ni Grace. Eh, paano kayo, Tay? Paano ako? Mauubos tayo! Tay! Tulungan niyo kami! Berto, tulong! Berto, tulungan! Tatay, Tatay, Rene! Tatay! Tulungan niyo kami! Nasa morgue na yung bangkay ni tatay.
Sa makalawa, dadali na yung kabaho. Eh si Janet, nandun ba? Hindi ko siya napansin eh. Bakit? Ito na ang pagkakataon para makuha natin ang lupang sinasaka nila at ang kinakatayo ng bahay nila. Eh, ikaw naman ang panganay eh. Dapat naman talaga sa'yo yun, di ba? Masama nga ang loob ko dun. Pero wala na si tatay. Hindi na mababago ang desisyon niya. Pagmukain natin guilty si Janet. Natinulak niya si tatay para mababok ang ulo. Eh kapag nakakulong na siya, wala na siya magagawa. Sa atin na ang bahay at lupa. Si Berto, paano si Berto? Nakita niya, dulas lang naman si tatay. Madaling kumbinsihin si Berto na pinsan mo. Eh, gipit din siya, di ba? Kakapit kahit sa patali. Hoy! Hoy! Umalis kayo dyan, layo yung tatay ko! Isa kang kriminal! Kapal-kapal ng mukha mo para iyakapin yung kabaong ni tatay? Matapos mong patayin? Hindi ko alam yung mga sinasabi niyo. Tinulak mo daw si tatay at nabagok ang ulo doon sa palaistaan, kaya namatay. Nakakaniwala ka sa akin, inosente ako! Sabi na ako! Dali ko sa presinto! Ma'am, may warrant po kami. May karapatan ka manahimik at sa walang tubo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring maging laban sa iyo. May karapatan kang umuha ng sarili ng abogado. At kung walang kakayanan naman, ang pamahalaan ng bibigay sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Inosente ako! Marit, kahit pagbalik-balik na rin mo pa man ang kaluluwa ko, pati ang mundo ko, inosente ako. Wala akong kasalanan, Marit. Hindi ko lang alam kung bakit ako yung ni Berto dito. Wala naman akong atraso sa kanya eh. Pati kina Kuya Carlos at kay Tino, wala akong atraso, so hindi ko alam. Mari, huwag ka mag-alala. Ilalapit natin ito sa kinauukulan para tulungan ka. Pero wala akong pera. Wala akong pambayad sa abogado. Hindi ko alam kung paano tayo lalaban, paano ako lalaban. Saka, isa pa maaaring naihabla na ako. Pero naniniwala akong may awa ang Diyos sa akin. Nay, ayaw po kita magtagal dito sa kulungan. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Anak, kahit wala ako sa feeling mo ngayon, tandaan mo na mahal na mahal kita. Kakayanin natin ito. Tandaan mo yan. Kaya magpakatatag ka lang. Lalabas din ang katotohanan sa Anong ginagawa niyo dito? Sine-check lang namin yung property namin. Bakit? Huwag kang nangingialam dito, Marisol, ha? Kailan niyo pa naging property ito? Kay Janet ito at saka sa asawa niya. Alam ng lahat yan. Kaya wala kang karapatang angkinin nito. Eh, bakit? May pruweba kayo? Ha? May last will kayo? May titulo kayo? Asan? Siyang sa amin po to. Sinasaka na po to ni tatay bago pa po siya namatay. Oy, ano sinasabi mo? Patay na tatay mo. Patay na rin si tatay Rene. Kaya huwag kang nangingialam dito. Wala na kayong karapatan dito. Lumayas na kayo! Layas! Ang hayop talaga kayo! Sakim! Sakim? Sakim? Ha? Ako? Sakim? Ano po? Sakim? Eh, makukulong kita! Kala mo? Mga pakailamero! Lumayas kayo dito! Wala na kayong right dito! Lumayas kayo!
Awa niyo naman po. Dito na lang po ako. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Tumigil ka! Wala akong pakialam! Ba't hindi ka kaya tumira dun sa nanay mo, ha? Sa kulungan? Maawa kayo sa bata! Para kayo walang mga puso! Maawa. Hindi na may dama yung bata. Minutitat pa yun, kawawa naman ah. Eh, nagmamati ka sa akin eh! Hindi na makatao yung ginagawa nyo! Hoy! Huwag mong sigawin yung asawa ko, ha? Hoy, baka nakakalimutan mo, ha? Damay ka dito. Pag nalaglag kami, naglag ka rin. May naisip ako. Pwede kang magstay dito. Papayagan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun po? Ano po? Magkakatulong ka dito. Yan, yung mga baboy na yan, alagaan mo mabuti. Ha? Pakakainin mong mabuti. Ha? Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Maawa kayo sa bata! Maawa kayo sa kanya! Hoy! Bakit ang bagal-bagal mo, ha? Ang kupat-kupat mo! Siguro tinatamad ka na naman, ano? Masama lang po kasi yung pakiramdam ko. Pasensya na po talaga. Bakit may sakit ka? May sakit ka, ha? Kasalanan mo yan! Kasalanan mo dahil tatanga-tanga ka! Ngayon, pagkatapos mo dyan, maglaba ka, ha? Yung mga damit ko, kailangan linisin mo! Hindi ka dapat tumigil hanggat hindi ka natatapos, ha? Susumbong po kita sa nan ko. Susumbong? Susumbong? Ha? Sige, sumbong mo ako! Nang pareho kayo makulong! At dahil dyan, saan ka matutulog sa koral? Visit ka. At ito, yan mga bukong yan! Di ba sabi ko sa'yo, ayusin mo yan? Bakit hanggang ngayon nandiyan pa yan? Ikaw ha? Ang kubat-kubat mo talaga! Nakakabisit ka na! Kamusta ka na kaya, anak? Kasi nasa mabuti kang kalagayan. Hoy! Magpatulog ka nga! May awa rin yung Diyos. Makakalabas din ako dito. Magsasama rin tayo. Kikita tayo at magbabayad sila. Si Grace, nasaan? Ba't hindi mo kasama si Grace? Hindi siya makalabas ng bahay ni Tina eh. Bantay sarado siya doon. Mare, kunin mo na ang anak mo. Lusahip na Tina na yun. Awang-awa na ako sa kanya eh. Parang impyerno ang naging buhay ni Grace sa mga kamay ni na Carlos. Pero lahat ng kasamaan ay may hangganan. Ngayong malaya na si Janet, kikilos na siya para bawiin ang anak kina Tina at linisin ang reputasyon niyang sinira nila. Dami nating mga baboy, ano? Siguro malaki nang kita natin ngayong taon ito. Kaya sa susunod na taon, magdadagdag na tayo ng koral. Talaga? Ay! Ano? Bago to eh! Kabibili ko lang eh! Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ako na lang po maglalaba. Palit lang ako sandali. Sige. Chang, hindi ko po talaga sinasadya. Talaga? Ha? Ikaw talaga? Ikaw talaga? Nananadya ka eh, ha? O tatanga-tanga ka, ha? Siguro pareho, no? Siguro pareho. Naman, ha? Chang, tama na po! Hindi ka dito. Bitawan mo yung anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Nay, tama na! Nay!
Walang iya ka, Tina! 7 taon! 7 taon, Tina! 7 taon! Walang iya ka! Janet? Oo, ako to! Nay? At nakalaya na ako, Tina, at magtutusa tayo ngayon! Ano nandito ka? Makakalimutin ka na ngayon? Di ba ikaw yung nagpakulong sa akin? 7 taon lang yon. Hindi sapat yon na makulong ka para sa krimen na ginawa mo. Anong krimen pinagsasabi mo? Alam natin ang totoo, alam natin ang katotohanan. Kaya mo mabago ang lahat, Tina, pero ang katotohanan hindi. Ano nangyari? Dapat yan, namatay na sa kulungan yan eh. Dapat nabulok yun doon. Hindi ko nga alam kung bakit nakalaya yan eh. Eh, paano ngayon yan? Paano kung tsak na babawiin niya na yung lupa? Eh, paano kung ungkatin niya rin yung nangyari kay Kuya Rene? Subukan niya! Hindi niya tayo kaya. Basta walang laglagan, ha? Kahit anong mangyari. Oo naman. Kung kaya ko siyang mapakulong noon, eh de lalo na ngayon. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan sirain natin ulit yung babaeng yan. Gulay kayo dyan. Sariwang-sariwa to. Talong. Ampalaya po, okra. Okra. Ate, okra po, ampalaya. Ate, gulay ka. Anong kailangan mo? Sariwa to. Okra kayo? 30 lang, ate. Sige, Ayan. ate. Oo, yan. Tagtagan mo pa, anak. Kulang pa. Oh, kulang pa, anak. Ay, nako! Kala mo nagbebenta lang ng gulay, mamamatay tao pala. Naku, uy, mag-iingat ka. Baka may lasan yung mga gulay na yan. Delikado yan. Ate. Pwede ba lubayan nyo na kami, ha? Ano bang atraso namin sa inyo? Nagtatrabaho kami dito ng marangal. Marangal? Marangal ba ang maging kriminal? Ang pumatay na tao? Hindi kriminal ang nanay ko. Habang buhay ng kriminal ang tingin sa nanay mo. Dahil sa kagagawa nyo yung mag-asawa, alam kong minanipula nyo lang lahat ang sitwasyon para magmukha ko yung may kasalanan. Para ano? Makamkam yung lupa namin, ha? Alam mo, kayo ang kriminal, hindi ako. Kriminal? Ako? Sa tingin mo, mukha akong kriminal, ha? Tingnan mo nga ang suot ko. Kayo ang ugaling kriminal. Hoy! Mabait ang nanay ko, inosente siya. Anak ka ng kriminal. Isa ka pa eh. Pare-pareho lang kayo. Mag-inang kriminal. Alam mo, Grace, tagal na ako Grace. nagtitimpi sa inyo. Ano? Lumayo na nga kami ng nanay ko. Lapit pa rin kayo na lapit sa amin. Grace! Lapit kayo! Tama na sa amin! Umalis kayo dito! Ano umalis? Umalis kayo dito tayo! Alas! Hindi ka kriminal ang nanay ko, di ba? Tama na! Tino! Umalis kayo dito! Tama na! Tubayan niyo na sila, Janet! Bakit? Kami nga ang sinugod eh. Tapos kami aatras? Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Sinungaling? Patong-patong na yung mali at pagsisinungaling niyo eh. Punong-puno na ako sa inyo. Ito! Damay ka rin dito, Carlos. Wala na kayong ginawa kundi magsinungaling at manggamit ng tao eh. Tumahimik ka. Sawa-sawa na ako sa inyo. Tumahimik ka! Hindi ka Sasabi mo, ha? sinungaling! Berto, Janet, patawarin mo. Inosente ka. Alam ko nadulas na si Kuya Rene. At wala kang kasalanan. Tinangka mo pa nga siyang tulungan eh. Walang kasalanan! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Ano ka ba? Hindi ba kinidsapan niyo ako? Tina, buko ka na! Ano buko? Buko ka na! Wala akong ginagawang masama, ha? Ikaw! Papakulong kita! Papakulong ko kayo! Sige lang! Kayo ang kriminal! Alas! Alas! Carlos, hindi naman kasi tama yung ginawa niyo. Berto, sandali. Hindi ka namin pinapunta dito para makipag-away, ha? Matakot kayo sa Diyos. Umami na kayo sa ginawa niyo kay Janet. Alam mo, mahirap yung pinapagawa mo, ha? Kung wala ng paraan para mapagbago isip mo,
Berto, ayaw naman din namin talaga ng gulo. Kaya ka nga namin inimbitahan dito para makapag-usap tayo na maayos. Siyempre, pamilya tayong lahat, di ba? Hindi na magbabago yung desisyon ko eh. Sasabihin ko na yung totoo. At sana kayo rin. Sabihin nyo na yung totoo. Kausapin nyo si Janet. Malay nyo, mapatawad niya kayo. Hindi niya ituloy yung demanda. Berto, malabo na yan eh. Kami ba wala namang magawang paraan para magbago ang isip mo? Hindi na magbabago yung desisyon ko. Pasensya na kayo. Sige. Kung nakapag-desisyon ka na eh, naiintindihan namin. Kalma ka lang. Sige, inumin mo na yan. Salamat. At naintindihan niyo ako. Mauna na ako. Nga pala. Kung ako sa inyo, kausapin niyo si Janet. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Di ba? Ingat. Okay. Ingat ka. Hindi na magbabago yung desisyon ko. Sasabihin ko na yung totoo. At sana kayo rin. Kalma ka lang. Sige, inumin mo na yan. Salamat. Naintindihan niyo ako. Mauna na ako. Ingat ka. Oh, ano nangyayari dito? Bakit pinag-iimpake? Tina, nalintikan tayo. Buhay si Berto. Ano? Nasa ospital. May tumulong sa kanya kagabi. Importante, umalis na tayo ngayon din. Malamang yan, didiin tayo ni Berto. Madadagdagan pa yung kaso natin. Anong gagawin natin? Alis na tayo dito. Lilipat muna tayo doon sa tiyahin ko. Sakay, sakay! Naku! Naku! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Karasa ka! Hindi kayo pwede makataka sa batas pa itong batong mga kasalanan nyo! Nasa totoo yan! Tao, ha? Ipapakulong pa namin kayo! Mga hayop kayo! Bawal kayo umalis! Anong ginagawa nyo, ha? Pumasok sa loob! Pumasok sa loob! Tumigil na kayo, ha? Papatulong ko talaga kayo! Subukan nyo, ha? Kayo nangingialam, ha? Huwag kayo umalis! Papakulong pa namin kayo! Sama na! Buisit! Diyan! Bumalik kayo dito! Bumalik kayo! Papakulong pa namin kayo! Sabi nila, pagdating sa pera, nagbabago ang ugali ng iba. At may mga taong gagawin ang lahat, makapanlamang lamang ng kanilang kapwa. Kaya lagi nating tandaan, anumang gawing nating kasamaan, sa huli, laging merong kabayaran. Pag nakulong ka na hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan, maaari kang mag-file ng compensation. Dito, maaari kang makakuha ng 1,000 per month dun sa panahon na nakulong ka. Sa ngayon, pilit na bumabangon si Janet para makapagsimula muli. Ngayong nakamit na niya ang hustisya. Sobrang saya po dahil makasama ko ng yung mga anak ko. Tagal nang hindi kami nagkasama, 7 taon. Alam naming hindi naging madali ang pinagdaanan ni Janet sa buhay. Actually, siya mismo yung nagsulat sa Wish Ko Lang para ibahagi ang kanyang kwento. Kaya naman, kakamustahin po natin siya ngayon. Hi, Janet! Welcome sa Wish Ko Lang. Naku, maraming salamat ha sa pag-share ng kwento mo sa aming programa. Ano, kamusta ka na ngayon? Sa ngayon po, okay naman po ako ngayon. Dahil nandito na ako sa labas.
Grabe yung hirap na nalampasan mo, Janet. Mabuti kasama mo ngayon yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Paano ka bumabawi ngayon sa mga panahon na nawala sa inyo? Paghingangat ko na lang po sa Panginoon para sa pamilya ko. Nako, hanga talaga ako sa dedication mo at tibay ng loob. Hindi ka talaga sumuko sa mga pagsubok, di ba, Janet? Maraming salamat po, Miss Vicky Morales. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.